Desisyon na daw po ng Commission on Elections ito pong issue kay Rodante Marcoleta kaugnay po ng kanyang Statements of Contributions and Expenditures or SOSE. Alam po ninyo, hindi alam ito ng publiko pero salamat po sa Bilyonaryo News Channel sapagkat sa pamamagitan ng kanilang napakagaling na investigative journalism ay napag-alaman po ng taong bayan na meron palang discrepancy partikular sa pagitan po ng SOSE at ng SALN nito pong si Rodante Marcoleta. Balikan po natin ang pasabog na balita po na ito ng Bilyonaryo News Channel noong November 7, 2025. Ito po ay naka-upload sa kanilang website. Marcoleta faces questions over 112 million campaign spending despite 51.9 million pesos net worth. For the purpose, syempre, ng discussion, kailangan natin magkaroon ng konteksto dito po sa desisyon na gagawin di umano ng COMELEC on Wednesday. Kaya panoorin, pakinggan po natin ang balita noong November 7 or November 6 naka-upload po sa kanilang YouTube channel. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta na pansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimpag. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that all departments should be able to. By the way, ang una nating pasalamatan dito ang ating ombudsman na si Boyeng Remulla, no? Kasi nung panahon ng dating ombudsman na si Samuel Martires, napakahirap i-access ng SALN ng mga public official. Lalong-lalo na ang presidente, vice-presidente, mga impeachable public officials, dahil po sa kanilang naging polisiya na kailangan daw po munang magpaalam sa concerned public official bago po nila i-release yung kanilang SALN. Pero dahil po sa nagkaroon ng leadership change diyan po sa Office of the Ombudsman, binago po yung polisiya at ginawa po itong available sa public as long as kapag gusto mong silipin yung SALN ng isang public official ay justifiable po ito under circumstances allowed sa ating batas. No? At ganoon na nga po yung nangyari, nagkaroon na po ito ng domino effect, nag-follow ang House of Representatives, ang Senado at dito nagkaalaman tuloy na ganito pala yung Statements of Assets, Liabilities and Net Worth nitong si Rodante Marcoleta na nagkakahalaga lamang ng 51 million pesos. Since ang SOSE ay publicly available po yan, alam na kagad ng public kung ano po yan, kaya binangga po ito ng ilang mga personalidad, partikular ito pong nilalaman nga ng balita na grupo ni na Professor Araw, ano? Kaya nahalungkat tuloy ng media, in particular ito pong Bilyonaryo News Channel sa kanilang sa pamamagitan ng kanilang investigative journalism ay naladlad sa harapan ng publiko at naging usapin po ito for the past how many months na? 5 or 6 months na, no? Napakatagal na po talaga nito, kaya lang ewan ko bakit nagkaganoon, pero ang mahalaga sana totoo yung desisyon yung magiging desisyon ng COMELEC sa Wednesday na ilalabas na po nila yung resolusyon kaugnay po ng SOSE issue na ito nitong si Senador Rodante Marcoleta. Balik muna tayo dito po sa balita. Should have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials, have accountability issues. Diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta,
hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig Sana all, biruin mo, 2018, ang iyong kayamanan, 28 million pesos. Tapos 2024 or 2025, o 24 kasi declaration ng SALN ay 51.9 million pesos na. In just how many years? No? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Approximately 7 years. Yumaman ka pa ng todo ng mahigit sa 20 milyong piso. Sana all. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang Yun halalan. ang naging problema. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business. Yun ang naging problema dito no? Naibangga doon sa SOSE. Kaya kinalaunan, after po ng balita na ito, konting konteksto pa tayo bago tayo dumako doon sa desisyon, sa mangyayaring desisyon daw ng COMELEC. Interest si Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Okay, siyempre November 6 po ito at November 7, yung mismong balita November 6 in-upload po sa Billionaire News Channel at nagkaroon ng artikulo sa kanilang website November 7. And thereafter, ang mga nangyari po dyan, ito pong grupo ni na Professor Araw ay nag-file po ito ng kasong administratibo at kriminal sa Office of the Ombudsman at saka sa Commission on Elections. Ngayon, ang nangyari, lumipas po ang napakaraming mga panahon, buwan, naglabas din po ng statement ang Commission on Elections stating na they will conduct motu proprio action doon sa issue laban po kay Senator Rodante Marcoleta when it comes to SOSE. Pero yung sa Office of the Ombudsman, ito naman po yung mga kasong perjury at syempre yung sa COMELEC on the other hand yung kasong paglabag naman sa Omnibus Election Code. Ngayon, nagtataka tayo bakit kailangan pang lumipas ang napakaraming buwan para po finally ito po ay aksyonan ng Commission on Election. Hanggang sa lately, nagkaroon po ng another action ang Office of the Ombudsman at sinasabi na yung kinakaharap na problema nitong si Rodante Marcoleta na kasong kriminal sa Office of the Ombudsman ay maaaring magkaroon po ng epektong legal or prejudicial question doon po sa reklamo naman kay COMELEC. Kaya ang kinakatwiran ng COMELEC na mapapakinggan po natin mamaya doon sa interview ay kailangan daw munang marisolba
yung mga issues po na yon sa pagitan po particular sa loob ng COMELEC, ang Political and Finance Affairs Division or PIPAD, at saka sa Department of Laws po nila, no? Kasi yung sa SOSE, sa PIPAD, yung paglabag sa Batas Pambansa bilang 881 or Omnibus Election Code ay, sana tama yung figure ng pagkakaalala ko, no? Ay sa Department of Laws naman nila, no? Kaya yun po yung mga inaantay natin, pero maganda po ngayon ang development, sana totoo po ito, sapagkat ito na po, kanina nabasa ko po sa Abante News Online ang balita po na ito. Inihayag ng Commission on Elections na asahang ilalabas sa Miyerkules ang desisyon sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures para sa 2025 elections. Basahin po natin yung kabuuan po ng balita po na ito. Ayon po sa balita, inihayag ng komisyon, bla bla bla, sa 2025 elections. Now, medyo mainit ang aming balitaktakan dyan sa NBank. No, ngayong Miyerkules, asahan na magkakaroon ng desisyon ng komisyon ani COMELEC Chair George Erwin Garcia sa panayam sa DZWB. At kung matatandaan po ninyo, nung nakaraang araw, nagpahayag ito pong si Senador Ping Lacson ng kanyang impormasyon na meron daw pong pumapressure na grupo sa mga commissioners ng COMELEC para daw po impluwensyahan yung resolusyon ng COMELEC dito po sa SOSE nitong si Senador Rodante Marcoleta. Pero wala pong pinangalanan si Senador Ping Lacson. Kaya marahil, dahil po ngayon sa ingay sa publiko, nape-pressure na ngayon, on the other hand, ang COMELEC ng public naman. O, papayag ba kayo, for example, na kayo'y ini-impluwensya ng isang grupo na hindi pinapangalanan? Tapos, eto ngayon ang publiko, napakaingay na at hinahangad na talaga na magkaroon kayo ng desisyon sa kaso kay Marcoleta. O kaya marahil yan po ngayon yung pinakinggan ng Commission on Elections, kaya sana makatotohanan na po ito na sa Wednesday maglalabas po sila ng desisyon. Ituloy ko po yung binabasa po nating balita rito. Nauna nang sinabi ni Garcia na dapat ay mailalabas na ang desisyon. Ngunit nagkaroon ng komplikasyon matapos i-refer ng Office of the Ombudsman ang kaugnay na reklamo sa parehong akusasyon. Batay sa SOSE ni Marcoleta, gumastos siya ng 112.9 lang, hindi 139 million sa kampanya sa senatorial elections noong 2025. Mas mataas kumpara sa idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALE na mahigit sa 51.9 million pesos at walang idineklarang donasyon. Ang mga naging katwiran dito nitong si Senador Rodante Marcoleta, una, inamin niya po sa kanyang programa Saganang Mamamayan na meron pong donors, no? At ayaw daw pong magpabanggit ng pangalan, kaya parang itinuturing na lamang na utang na loob. Pero napag-isip-isip siguro ni Senador Rodante Marcoleta na sablay yung kanyang nabanggit sa kanilang programang Saganang Mamamayan, kaya kumambyo po siya sa pamamagitan po ng pag-invoke ng isang doktrina ng Korte Suprema, yung Peñera case po yata yun, na hindi pa siya madedeklarang kandidato hanggat hindi pa po nagsisimula ang campaign days, ano? Kaya officially, nung mga tinanggap niya daw po yung donasyon na yan, ay siya po ay hindi pa kandidato, kaya hindi pa covered ng Omnibus Election Code. Pero ito yung catch doon. Kasi ngayon, nire-raise naman ni Senador Ping Lacson na meron po siyang paglabag sa ating revised penal code. Particular yung provision sa bribery or, to be more specific, indirect bribery or pagtanggap ng anumang konsiderasyon habang ikaw po ay public official. Kaya sa paniniwala ni Senador Ping Lacson sa pamamagitan ng kanyang personal and collective privilege speech ay meron pong nilabag na batas ito pong si Senador Rodante Marcoleta. At yan po ang titingnan natin sa darating na
Wednesday. Pero balikan po natin, bakit po ba nagkakaganito ang Commission on Elections? Bumibilang ang buwan, tapos nung lumabas yung pressure sa public, bumibilang na lamang ang araw, and finally, sa Wednesday sana, maglabas na talaga sila ng desisyon. Ito po yung mga naging kadahilanan ng Commission on Elections kung bakit po daw nagka-delay-delay. We're talking to COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Welcome back to Storycon, Attorney. Magandang hapon po, Manani, Ma'am Regina, Secretary Ronald, at magandang hapon po. Attorney, ang guest namin si Senator Ping Lacson at napag-usapan yung kaso ni Senator Marcoleta. Ano na ang status nun? Medyo may mga binitawan ding mga salita si Senator Ping Lacson na parang may nagpe-pressure sa mga COMELEC commissioners tungkol dito sa kaso ni Senator Marcoleta. Ano ka ba alam doon, Attorney? And Attorney Laudianco, I know you appeared on our other show to dispute this. Kagabi, you said that it's not true that there's pressure for inside COMELEC to not sign the resolution. Pero maybe you could also talk about why it's still pending at this point. Dalawang bagay po. Kung matatandaan niyo po, the November fact-finding investigation conducted by COMELEC po, was a more proper investigation. Wala pa pong kaso, there was no case filed then against Senator Marcoleta. It was brought about by the public information made during an interview regarding a supposed contribution that were not declared in the process. So the COMELEC on its own issued a show cause order which was scheduled to be heard on December 22. But unfortunately, Senator Marcoleta filed a motion for extension which was routinely granted, and the hearing was set on January 6th. So the January 6th hearing proceeded with the senator submitting his answer to the supposed so-called order. And now, since January 6th, we have been waiting for the Political Finance and Affairs Department to conclude the investigation and issue the recommendation. Diba? Bagal ng Commission on Elections. Pero ninyo, motu proprio investigation, December. Tapos humiling si Marcoleta ng extension, naging January. And after ng January, anong petsa na? Lumipas ang February, ngayon Marso na, at salamat naman, sana totoo na, dedesisyonan nila sa Wednesday. Napakatagal po kasi nito mga tol, dahil ang pagpapaliwanag nga po dito ng mga abogado, 10 days lang yan. No? Umabot na po ng more than 90 days. Kaya dapat Commission on Elections, para hindi po kayo nape-pressure ng publiko, gawin nyo po ng nararapat yung inyong trabaho, umakto po kayo ng tama sa panahon, hindi po yung napakabagal ninyo. Now, for the information given by Chairman Garcia, we were supposed, that was supposed to submit to the Commission on Bank the recommendation as regards the fact-finding investigation. However, on March 5, we had formally received from the Office of the Ombudsman an endorsement for a criminal complaint filed by Professor Danilo Ara. Yun naman ang masaklap dito, bigla namang sumingit ang ombudsman. Pero sabi nga nung isang abogado, wala raw pong dapat maging problema ito eh. Kaso lang nag-iingat po ang Commission on Elections. At I understandable para sa akin yan dahil baka nga naman magkaroon ng technicalities dito. No? Kung a-action sila tapos merong prejudicial question, criminal case kasi yung sa ombudsman tapos administrative yung nasa kanilang tanggapan. Sa huli baka pumabor po iyon kay Rodante Marcoleta, kaya okay na rin sa akin na medyo tumagal yan, pero wag naman masyadong matagal. No, aasahan natin ngayon sa Wednesday na talagang tototohanin nitong COMELEC yung kanilang sinasabing didesisyonan ang SOSE nitong si Marcoleta. At ako'y umaasa na ang desisyon na gagawin ng Commission on Elections dito ay idedeklara na merong pagsisinungaling na ginawa itong si Rodante Marcoleta. Malinaw pa sa 2020 vision ng mga mata natin, no? Na meron talagang ganun eh. Kasi kita naman po natin, idineklara niya, pinanumpaan niya yung kanyang SOSE na walang donasyon, which is under the law, nire-required siyang ideklara yon. Tapos meron palang donasyon, hindi niya nilagay doon. Kaya malinaw po yun na pagsisinungaling. Pag ang nilabas po na desisyon dito ng COMELEC ay hindi po pabor sa paniniwala natin na yan, kayo na ang humusga kung anong meron, kung ano ang nangyari. And the Contra-Diet Group and the advocate, and this time, this is a formal case. So the case was forwarded to the COMELEC Law Department, which was tasked now to conduct a preliminary investigation, a formal preliminary investigation. And as we know, compared to the fact-finding investigation
investigation being conducted by the PIPAD, it's an administrative issue. And this criminal investigation takes precedence over that. And that's why there may be several prejudicial questions and issues. That's why PIPAD withheld its recommendation, and they will be even called by the law department during the preliminary investigation. So what will happen is that this preliminary investigation will take precedence over the previously conducted fact-finding investigation. So, sa madaling paliwanag mga tol, yung previously conducted investigation sa administrative matter ay isinet aside muna. Kasi kailangang ma-prioritize yung preliminary investigation doon po sa criminal aspect. Hindi kasi pwedeng mauna ang desisyon ng administrative bago yung criminal aspect dahil magkakaroon po iyon ng conflict. Paano kung i-acquit sa administrative tapos doon sa criminal aspect, guilty pala siya? O yun ang mga inaaral po dyan ng Commission on Elections ayon po sa kanila. Pero again, babalik ako doon sa sinabi ko, maliwanag pa sa 2020 vision ng mga mata po natin na meron pong pagsisinungaling na ginawa itong si Rodante Marcoleta nang hindi niya po ideklara ang donasyon na yon sa kanyang sose. Ngayon, kung sinasabi naman na sakop siya ng Peñera Doctrine, malinaw pa rin sa ating mga mata na meron pong, and I believe doon sa jury, nito pong si Senator Ping Lacson, na meron pong indirect bribery. Kasi kung hindi pa siya kandidato, siya po ay kongresista noon. At bilang kongresista, hindi ka pwedeng tumanggap ng anumang konsiderasyon, lalong-lalo na kung ito ay merong hinihinging pabor sa hinaharap. Sa kanya nga mismo nang galing, pagtanaw ng utang na loob lamang muna ang kanyang ibibigay. O, di ba? O, sabihin na natin na walang indirect bribery, pero definitely prohibited under Republic Act 6713 or yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Government Employees ang pagtanggap ng anumang gift in relation to your office. During that time, siya po ay kongresista. At isa pa, kung siya po ay tumanggap ng donasyon, sabihin na natin legal, nagbayad ba siya ng tax? Kung nagbayad siya ng tax at sinasabi sa balita, late po yun. No? Sinasabi ng mga abogado, bilang isang abogado, dapat alam niya na ora mismo nung tinanggap niya ang donasyon, inasikaso niya kagad ang donor's tax. Pero, bakit kinakailangan pang mabulgar sa harapan ng publiko bago siya magbayad ng tax na yan kung mayroon mang pagbabayad na ginawa? O, yun po yung mga maaaring i-argue dito. At sana, ang magiging desisyon po ng Commission on Elections ay ayon po sa paniniwala natin. No? Let's hope for the best. No? Kasi sa huli, pag nagdesisyon ng COMELEC dito na ipawalang sala siya, pwede pa rin naman niyang iakyat sa Korte Suprema kaso nang mukhang malabo na. No? Maganda kung may desisyon na pabor para sa publiko ang COMELEC, hayaan na lang natin na si Marcoleta naman ang mag-akyat nito sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Commission on Elections. Pero mga insinuation din na meron daw yatang binago si Senator Marcoleta dun sa kanyang yung mga declaration niya. Ano lang naman, unverified daw yan. Can you comment on that? Wala po, ma'am. Because nung nakisubmit po sa amin ang SOTE, they were even made public. Nakapost po yan sa website po namin. So medyo imposible po na makapagbabago pa dito na nung in-upload po namin yan, ay in-announce po namin. At alam po namin, maraming nag-download, maraming nag-screenshot. So medyo imposible po yung sasabihin na may papabuhin pa patungkol dito sa submission sa amin. So, sir, if you can, could you please review for us kung ano yung defense na sinabit ni Senator Marcoleta doon sa kanyang filings? Exactly what did he allege or what did he claim to be part of his defense? Okay, in a nutshell po, for the fact-finding investigation, ang defense po niya ay yes, meron siyang tinanggap na contribution, but these contributions were received prior to the campaign period. At ang defense po niya dito is that yung Section 16 ng Republic Act 9369 na nadesisyonan din po ng Supreme Court sa Peñera versus COMELEC, na kahit nakapag-file ka na ng Certificate of Candidacy, hindi ka pa kandidato, at lahat ng pinagbabawal, lahat ng contribution sa kandidato ay hindi pa maipapataw sa iyo until the first
to pay off the campaign period. Yun po yung kanyang depensa doon po sa supposedly undeclared contribution. Yes, sir. I do recall Penira. Pero sir, how much did he claim to have received as a non-candidate between the time he filed his COC and the time that the campaign period started? So, supposedly, based on his process, no, lumalabas wala pong contributor. To be correct, opo, wala pong contributor. Parang lumalabas po, everything that he spent came out from his pocket. Wala pong nilista na contributor po. Opo, he's spending, I think, amounted to mga 139, at least his declared spending, 139 million. Oh, hindi pala 112.9, ano? 139. Pero sa ibang mga nababasa ko kasing balita, ganito na lang, liitan na lang natin. Gawin na lang natin 112.9 para hindi na magulo. Pero kung sinasabi na 139, still, hindi niya po yun dineklara sa kanyang sose. Saan nang galing yung 139 million pesos na yon? Or sabihin na natin yung excess doon sa 51.9 million pesos na kanyang yaman. Kaya malinaw na meron talagang donasyon na nangyari. At inaamin naman yon ni Senador Rodante Marcoleta. Ngayon, doon sa tatlong instances na binigay po natin kanina, sabi, hindi siya liable according sa defense ni Marcoleta dahil sa Peñera Doctrine, hindi pa siya kandidato, pero he could be held criminally liable for indirect bribery as stated ni Senator Ping Lacson sa kanyang speech at saka maaaring paglabag sa Republic Act 6713 o kaya naman sa tax code. O kaya yan ang aabangan po natin sa mga susunod na araw, particular sa Wednesday. I don't want to assume that all 139 million came from the donated the donations allegedly made before he became candidate. Di ba? He might also claim that some of it came from his own assets. But did he give a number as to how much he supposedly received as contributions? I haven't seen his the exact po niya na answer. But i-correct lang natin mga tol, hindi ako mapakali pagka hindi tama yung naririnig ko Mali po yung 139, hindi po yung tama. Ang tama po is 112.9. Ito mismo yung dokumento sa balita ng Bilyonaryo News Channel. Masyado namang pinalaki ni Ed Lingaw. Na 112.9, in fairness naman kay Marcoleta, ang pinag-uusapang pong gastos sa kanyang kampanya as declared sa kanyang sose. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. doon nga po natin malalaman, doon po sa lumalabas na kanyang resolution sana ng KIPAD. Pero at the same time po, ganito, yung pong gaganatin na preliminary investigation, this time po, makakatanggap ng summons si Senator Marcoleta, and he will be asked to submit his answer, and at the same time to adduce his defense, his evidence tungkol po doon sa allegation. Ang maganda po kasi dito, yung nauna po kasi investigation, hindi po kagad matatapos doon ang istorya dahil ang mangyari po natin tignan, kung meron bang violation, uuwi rin po, ipapile din ang KIPAD doon sa anong law department for the fund of preliminary investigation. Ang maganda po dito sa latest direction na po kagad ito sa preliminary investigation. And after this, kung meron po finding na probable po ang Commonwealth Law Department, mauwi po tayo sa filing ng criminal information for election offense sa regional trial court po. Yes, sir, kasi we just talked to the BIR spokesperson just a few minutes. Yan narinig na po natin, At sana naman talagang seryosohin po yan ng Commission on Elections. Malakas Kitang-kita po yung ebidensya na meron pong paglabag sa batas. At dito mga tol, ang magiging proseso ayon sa pagpapaliwanag ng mga abogado at even ito pong si spokesperson Lau Janco, ay sila mismo yung magsasampa po ng kaso sa Regional Trial Court. Kasi yung paglabag sa sa Omnibus Election Code ay under the jurisdiction of the Regional Trial Court and the COMELEC will act as the prosecutor. Sila po yung mag-uusig dito po sa problema na ito na kinakaharap ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. And sana hindi po magpa-impluwensya ang COMELEC sa kahit sino man. Lalong-lalo na pangalanan po natin ngayon ang relihiyon na kinabibilangan nito pong si Rodante Marcoleta na Iglesia ni Cristo. Although sinasabi po ng Iglesia ni Cristo na sila po ay hindi nakikialam sa mga political na paniniwala o aksyon ng kanilang mga miyembro, pero publicly sabihin na rin po natin na sana kahit kaninong grupo, regardless of religion, kung anumang grupo yan o kung sino mang tao, mag-act ang COMELEC
accordingly sa kanilang mandate at hindi po sila magpa-impluwensya sa kahit sino. Aktuhan po nila ang isyu na ito kay Rodante Marcoleta ng tamang interpretasyon sa batas. Kung merong paglabag si Rodante Marcoleta sa batas, i-prosecute po nila ito religiously at babantayan po natin ang Commission on Elections on that regard sapagkat hindi po katanggap-tanggap na meron pong mga taong gobyerno na nagsisilbi po sa ating bilang mga mambabatas tapos sila mismo ang mga bumabaluktot o bumabali lumalabag sa batas. Kaya kayo nandyan, in general sa mga mambabatas, para lumikha ng batas, hindi para lumabag sa batas. Nakakahiya ang mga taong o ang mga mambabatas. I am not saying na ganon si Marcoleta, still, siya po ay pinipresume na inosente sa mga akusasyon na ito until proven otherwise nang wala halong pag-aalinlangan. No? And with that, we are hoping again na by Wednesday, sana po, totohanin ng Commission on Elections ang kanilang sinasabi ngayon sa balita na lalabasan po nila ng desisyon ito pong issue kay Rodante Marcoleta. At wag nyo kaming bulahin, Commission on Elections. Kami po ay nakatutok dito, alam namin ang mga sirkumstansya, alam namin ang mga facts base po sa mga balita, kaya hindi nyo kami pwedeng bulahin dito. Wag nyong hintayong magalit sa inyo ang taong bayan. Ganun lamang po kasimple yon. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga manonood na patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, i-share niyo na rin po itong ating live streaming. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.